Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga kami ang inyong tagapag-ulat at ang aming ulat ay patungkol sa Reader's Theater. So bago tayo magsisimula, atin munang babasahin ang ating mga layunin. Una, may papaliwanag ang kahalagahan ng Reader's Theater. Pangalawa, Mabibigyan ng pansin ang mga katangiang epektibong tagapagbasa ng Reader's Theater. Pangatlo, May kaunawa kung bakit isagawa ang Reader's Theater. bago tayo tumungo sa ating topiko, meron kami dito inihandang paunawang gawain. Maaari niyo bang basahin muna ang mga nakasulat sa Ang pangalan ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan, binibigyan ng Pwede. Noon, ang bawat pagbabang ay isang pagtaludon, isang pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang kalooban. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawak, gaano o marami ang mga paang humahaba. Mabagal man o mabilis, pahinto-hinto man o tuloy-tuloy, ang bawat paghakbang ay may patutunguhan, ang bawat paghakbang ay may mararating, ang bawat paghakbang ay may pagsasakatuparan. Hindi na mabilang ang paghakbang na naganap sa ating kasaysayan, paghakbang na pinunan ng pawis, dugo at luha, paghakbang na pinamulatan ng maraming pagsubok, pangamba at panganib. Mula sa panahon ng kawalang malay hanggang sa panahon ng walang humpay na pananakop, digmaan at kasabilan, at hanggang sa kontemporaryong panahon ng makinasyon, sumigod ang kairaming kulturang sinampot sa ating diwa't kamalayan. Kulturang may ritmo ng pag-awit, may kislot ng pagsayaw. Natapos na ang inyong binasa, meron akong katanungan dito. Pipili lamang ako ng tatlong sasagot. Unang katanungan, ano ang iyong napansin sa ipinagawang gawain? Pasigay? Ang aking napansin ay parang relate siya sa kasalukuyan. Ang napansin ko sa paunang gawain ay yung sa bayang pagbigkas. Sarasa? Ang napansin ko sa unang gawain ay yung kung paano tayo lumaban or yung mga sinaunang panahon kung paano sila lumaban at Maraming salamat. Pangalawang katanungan, sa iyong palagay, ano-ano ang katangian na dapat taglayin ng isang mambabasa? Verdadero. Para sa akin, ang katangian dapat na tinataglay ng isang mabuting mambabasa ay yung tama kung saan dapat yung mga hinto, yung mga bantas, kung saan dapat yung hinto, at dapat meron siyang kakayahan na makapagbasa ng wasto at maayos sa pagdinig ng mga tao at ma-deliver niya ito ng tama. Sa'yo ba? Meron ka, Emilia? Sa iyong palagay, ano-ano ang katangian na dapat taglayin ng isang mambabasa? Para sa iyo lang. Bilang mambabasa, kailangan meron kang lakas ng boses at saka klaro ang pagbigkas ng mga salita. Valde. para sa akin ang mga katangian na dapat taglayin ng isang mambabasa ay marunong siya kumilatis ng isang babasahin at saka dapat meron siyang madiin na pag-unawa kung ano ang konteksto o anong ibig sabihin ng bawat mga pangungusap o mga pangungusap na nailagay or ating babasahin. Maraming salamat. Alam niyo ba na ang Reader's Theater ay mayroong iba't ibang katawagan? Una dito ay yung Interpreter Theater, Chamber Theater, Platform Theater, Concert Theater, Stage Theater,
living voice at the theater of the living mind and the theater of the imagination. So, ayon sa Institute for Reader, ang Reader's Theater ay pinagsamang pasalitang interpretasyon. Ibig sabihin, may mga salita nagbibigyan mo ng interpretasyon, sariling interpretasyon. Ito ay ginagawi ang kilos pang-teatro na karaniwang ginagamit ng dalawa o higit pang tagapagbasa. Ang mga participant dito ay yung maging isa man o dalawa or maramihan. Maaaring gamitin ng iba't ibang genre tulad ng maikling kwento, tula, nobela, at iba pa. Ang mga tagapagbasa maaaring di umalis ng posisyon. Halimbawa, nakatayo lamang o nakaupo. Subalit dapat meron siyang daladalang script. Ang script ay hindi na kailangan sa i-memorize. Mayroon ka ng script na daladala. Ami, pwede mo bang basahin? Ayon kay Sam Sebastian, Reader's Theater ay gawain sa salitang pagbasa ng huminikaya sa mga mag-aaral na maging bahagi ng mga tauhan sa istorya o kwento. Layunin nito malinaw ng iba't ibang kasalayan sa pagbasa at pagbubuo. Ayon nga kay Sam Sebastian, ang Reader's Theater daw is ang layunin nito ay malinang ang iba't ibang kasanayan sa pagbasa at pag-unawa. Halimbawa na lamang nito is, sa sinabi ni Sam Sebastian, kapag tayo ay nagbabasa, bigyan natin ito ng pag-unawa o intindihin natin yung bawat salita or bawat salita na ating binibitawan. Ang Reader's Theater ay gawain pasalitang pagbasa na humihikayat sa mga mag-aaral na maging bahagi ng mga tauhan sa istorya o sa kwento. Mari mo pa basahin, Teresa. Reader's Theater. Tinatawag itong theater of the mind sapagkat higit na ginagamit ng pandinig kaysa pandinig. Reader's Theater. Tinatawag itong theater of the mind sapagkat higit na ginagamit ang pandinig kaysa sa paninig. Diba kapag nagbabasa yung isang tao sa harapan, diba yung pinupokus natin ay yung ating pandinig. So, dito sa sinabi dito is, ang Reader's Theater ay tinatawag itong theater of the mind sapagkat higit na ginagamit ng paninig kaysa sa paningin. Di ba tayo kapag nagtatanghal tayo, mas ginagamit natin yung paninig natin. Halimbawa, dito tayo sa harapan. Tapos, paningin lang yung ginagamit mo, hindi ka gumagamit ng paninig. Halimbawa, sa'yo na yung pwesto na babasahin, tapos hindi mo narinig. Di ba, masisira ang yung pagtatanghal. Dito rin ay, kapag ikaw ay nagbabasa, dapat mayroong katamtamang lakas ng boses na maaaring magbabago-bago ayon sa hinihingi ng teksto. Halimbawa, nagbabasa ka ng malungkot, so dapat malungkot rin yung tono mo. Hindi pwedeng malungkot nga yung binabasa mo, tapos ang tono ng boses mo ang saya-saya, di ba? Hindi siya tugma. Kinakailangan ng tamang paghinto. Sabi nga kanina ni Jada na dapat alam mo kung ano ang pantas ng mga salita. Dapat malinaw at tamang pagbigkas ng mga salita. Sabi na rin ni Tayuba kanina na dapat may mga salita ay tugma ang mga salita. Mga pangungusap na may angkop na kilos upang makatulong sa pagbuo ng imahinasyon ng mga tagapakinig. Halimbawa, kung anong nararamdaman ng nagbabasa, yun din dapat ang nararamdaman ng tagapakinig. Sabi ko nga kanina, kapag yung binasa mo ay malungkot, dapat yung tono ng boses mo ay malungkot din. Meron dito halimbawa.
Yun ay halimbawa ng Reader's Theater. Bakit kailangan isagawa ang Reader's Theater? Una, basahin mo sa tanong. Mahikayat magbasa ang mga mag-aaral ng may So, kailangan isagawa ang Reader's Theater upang mahikayat magbasa ang mga mag-aaral na may pag-unawa. So, sinabi ko nga kanina, ang Reader's Theater is tinutulungan na yung mga mag-aaral na kung saan magbasa ng may pag-unawa. Iniintindi or binibigyan nila ng pag-unawa ang kanilang pinabasa upang mas mabigyan ito ng kahulugan at mas may paliwanag ito at maintindihan ng maayos. Pangalawa, basahin mo, Charmaine. Isagawa ang paulit-ulit na pagbasa upang malila ang kabihasaan sa pagbasa ng mag-aaral. Paulit-ulit na pagbasa upang malinaw ang kabihasaan sa pagbasa ng mag-aaral. So, di ba kapag tayo ay paulit-ulit na nagbabasa, malilinaw natin o malilinaw ng isang mag-aaral ang kanyang kabihasaan sa pagbasa. Pangatlo, Brexit. Pangatlo, sa pamamagitan nito, mahahasa ang mga mag-aaral sa iba't ibang kasanayan na may pag-unawa, gayon din ang layunin ng mga yakda, katanian ng tauhan sa loobin at tema ng akda. Maaari ko bang ipaliwanag? Sinasabi dito na sa pamamagitan daw dito is ang mga mag-aaral ay mapakita nila ang kanilang mga kasanayan at kung paano o gaano sila makahasa sa Halimbawa, binigyan ka ng isang tauhan doon na ikaw ay ikaw ay tagapaghayag ng balita, di ba? Kapag binigyan ka ng conduct, binigyan ka ng kung ano ang tauhan doon ay yun yung ipapahayag mo ng mga salita. Kapag binigyan ka, mahahasa yung mahahasa ang kasanayan mo. At malutunan mo rin kung paano unawain yung mga sa loobin na nais ipahati kung ano yung mga layunin na nandoon sa Palagay mo, may ideya ka. Ayon kay Nancy Catherine, matigan sa drama ang reader sa isang pamilipili sa pag-aaral ng panitikan. Sa pamamagitan ng guro, may bibigay at gumpang ng interpretasyon at damdamin sa pagbasa. Sino may ideya dito? Number 4. Ken? Ang ito ng Reader's Theater ay bibigyan ng halagaan at nagiging mas kapakapanabik yung pagbabasa. Halimbawa na naman kung nabibigay ng isang mag-aaral ng kanyang best sa pagbasa at saka sa pamamagitan niya ng guro or sa guide or gabay ng isang guro ay nabibigyan ng tamang interpretasyon or pag-unawa tungkol sa kanilang mga binasa. Maraming salamat, Ken. Panglima, nagkakaroon ng tiwala sa sarili at napapagdalo ang kanyang sarili bilang individual. So dito, separating. Nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Kung tayo magpa-perform, dapat meron tayong tiwala sa atin na may tangal natin yung isang sabayang pagbigkas. Kasi kung wala tayong tiwala sa ating sarili, hindi natin ito ma-perform ng ayos. Dapat meron tayong confidence sa sarili natin. Maraming salamat. Pang-anim, nabibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na makagawa sa pamamagitan ng sama-samang pagkatuto. Rayan, maaari mo bang ipaliwanag? Para sa akin, ay nagkakaroon yung mga kabataan ng sama-samang pagkakatuto. Dahil diba, ang sabay pagbasa, sabay-sabay sila nagbabasa. So, sabay-sabay sila nagtututo sa kung ano ba yung naibibigay sa kanila sa mga character or kung ano ba yung naibibigay sa ila na dapat gampanan nila. Maraming salamat, Ray. Paano isagawa ang Reader's Theater? Una, pumili ng tamang teksto o script. Maaaring guro muna magsimula
magsisimula upang hikayatin ang mag-aaral sa pagbasa ng mga dialogo o ilang bahagi ng teksto upang makabuo ng isang masinag na pagbasa. So, dapat, una-una natin gawin, pumili tayo ng teksto o script. Hindi yung kahit ano lang yung tatanghal natin. Dapat alam din natin kung ano yung ating itatanghal. Una dapat dito is ay yung guro. Hikayatin muna ng isang guro yung mag-aaral para mas maayos na maipadalo yung kanilang itatanghal. Pangalawa, turuan ang mga paraan ng pagtatanghal. Isa rin ito sa pinaka-importante na kung paano isagawa ang Reader's Theater ang paraan ng pagtatanghal. Una, paggamit ng highlighters o pananda sa pagpili ng mga mahalagang bahagi ng teksto. Pangalawa, pagbibigay ng interpretasyon at damdamin sa pagbasa. Pangatlo, paraan ng paghawak ng text o script ay dito, pagbibigay ng interpretasyon at damdamin sa pagbasa. Dapat sa pagbasa natin, bigyan natin ito ng interpretasyon o damdamin. Hindi yung nagbabasa lang tayo ng wala. Kumbaga, dapat yung may emosyon, kung malungkot, para mas mahikayat natin yung mga tagapakinig. Pagbibigay ng paraan ng paghawak ng text o script bilang isang posisyon sa tanghalan. So, halimbawa nito, di ba, ito katon, dapat safe kayong lahat or pariha kayong lahat na safer time. Para mas magandang tingnan. Hindi yung dito, yung isa dito, yung isa dito. Bigyan ng sapat na oras sa mga mag-aaral sa paghahanda. So dito dapat bigyan talaga ng oras yung paghahanda nito. Hindi pwede ngayon ipabigay, ipatanghal, ipagawa tapos ipatanghal agad. Hindi dapat bigyan talaga ito ng oras para mas maayos at mas malinaw yung sanayin ang mga tagapagbasa, kaagapay sa pagbibigay ng direksyon, kaugnay ng kanilang interpretasyon, daloy ng nilalaman, ekspresyon ng mukha, lakas, hina ng tinig, posisyon ng tanghalan ng kasagalan. Sa sinabi nga nila kanina, yung pagbasa ay dapat bigyan natin ng interpretasyon or unawain natin yung mga bawat salita na ating tinipitawan. Daloy ng nilalaman, dapat bilang isang kalahok or bilang isang tagapagtanghal, alam mo yung daloy ng yung binabasa para hindi ka mahuli, hindi ka rin mauna para na makasabay ka sa iyong mga kasama. Expression ng mukha. Isa rin ito sa pinakamahalaga sa Reader's Theater, yung expression ng mukha. Kapag galit, dapat galit ka rin para mas mahikayat mo yung mag-aaral or mahikayat mo yung mga tagapakinig ng bukol. Lakas o hina ng tinig. Dapat dito is marunong kang typing, marunong kang makiramdam. Kapag lakas, malakas, hina. Hindi yung ikaw lakas na gusto na sa buhay natin. Posisyon sa tanghalan at pastong galaw. Isa rin ito sa mga dapat isagawa, kung paano isagawa ang Reader's Theater. Maaaring mayroon o walang literasyon at tanghalang ng tablado. So, pwedeng dito lang, pwede kahit saan-saan. Sa tablado, may literasyon man o wala, ang importante maka-perform. Gumamit ng tamang terminolohiya pangtanghalan, bastong blocking, stage left, stage right, performance left to right, upstage, lalayo sa manunood, dahil downstage, lalapit sa manunood. Kaya nga, di ba napapansin niyo may mga nandyan sa baba, may nandyan sa taas, may mga position. Ito naman tayo sa katangian ng epektibong tagapagbasa ng Reader's Theater. Pare mo bang basahin pipilita? Una. Kinakailangan may damdamin sa pagbasa, bigyan diin at may malinaw na pagbigkas ng mga bahagi upang may parating ang nais ng teksto. Dito naman, kinakailangan may damdamin sa pagbasa. Sabi ko nga kanina, sabi ni Romalit kanina, dapat bigyan natin ng emosyon ang mga salita na binabasa natin. Bigyan diin at may malinaw na pagbigkas sa mga bahagi upang maiparating ang nais ng teksto. Pangalawa,
Idrano, maaari mong babasahin. Bibigyan buhay ang binabasa upang magkalat ng katapagulan. Ito naman, dapat bigyan natin buhay ang mga salita na binabasa natin. Kailangan, sabi nga kanina, kailangan bigyan talaga ng emosyon para maintindihan ng mga tagapakinig ang nais mong ipaliwanag mo yung mga binabasa mo. Pangatlo, bukate. May sapat na karamanan sa kanyang pagbabasa. Dapat, bago ka mag-perform or bago kayo magtangka, dapat alam mo at familiarize, hindi memorize. Kailangan familiar ka sa mga salita na babasahin mo. Dapat alam mo kung ano yung babasahin mo. Sa pagkasunod-sunod ng mga salita. Pang-apat, tayo ba? Ngayon ba? May maayos na tindig at may tiwala sa sarili. Sabi nga kanina ni Pretty Joy na dapat mayroon kang tiwala sa iyong sarili. Dapat may maayos kang postura doon sa harap ng entablado. Hindi mo pwede na ganyan, ganyan. Dapat mayroon ka talaga. Presentable. Doon nagtatapos ang aming pag-uulat. Tapos naman tayo sa activity. Ito yung progress o pagsasana, ito yung progress na ating pagsasana ng activity. Kung nandito tayo lakas ng boses 10%, binaw ng pagbasa 20%, tindig 10%, cooperation 10%, with a total of 50%. Ate. One to. Para fair. Perfect. Rapier. Gila ito tabi na. Sige na, ito naman. Sige, one, two. Here Ryan. 1, 2. Shirley. 1. 1, 2. Alay ka mo, pili ka sa... Sunod ka naman, no? Isa sa 2. Ako sa to. Ay, dali na! Hindi ko niya mapili ka. Uy, Sinabi ko, hindi ko mapili. Ang ganda natin. Dali, ang gusto ko ng bawal ko ng dali. Pwede ka tuwa, pwede ka. Awan na ka na lang. Pwede mo, pwede. Sa baba. Sa lalong. Sino ang president? Dapat ang the wheels on the bus. Excellency, mo awon. Okay? Madali na yun. Here we are. Pud ng sapatos niya. Ni Patrocinio Bellaperte. Di mo man sabihin ang iyong kapatid. Ika'y nalabay sa bagong daigdig. Paraiso na hinahanap, inibig. Alaala nilang na di mababalik. Sabay sa pagsikat ng bagong umaga. Naglaon ng lahat ang pamumulila. Kumukha ng buhay mo'y mabigyan ng pag-asa. Ang bagong lipunan ngayon loob na ligaya. Ngunit ang lipunan hindi nagwawakas sa mga pangako at mga pangarap. Damdaming dakila at diwang matalas. Siyang magbubukas sa malayang pugat. Pagpamunlad ng bansay may natig pangako na ang kalingayan dapat na mabuo. Kulturang pamansay di dapat isuko. Hayaang magbungat malusog sa puso. Ang lahat ng ito'y pamayaman ng lahi. Dagay ng bansa, dagay ng libig. Kaya nagsikat ka
Wikang Pilipino sa pambansang kalayaan at pagkakaisa ni Padre Villafuerte. Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon, may kalawakan ng isip, may palitan ng paniniwala, may tagisan ng mag-uwi. Maging ito'y magbunga ng tuwa, ha-ha-ha, ng lungkot, ng galit. Sila-sila'y nagtatagpo, kayo-kayo'y nagpapangkat. Isang diwa ang nagkasya, isang wika ang ginamit. Wikang Pilipino! Wikang Pilipino! Wikang mga Diyos, mga bayan, mga tao! Wikang naglalaro sa wikang mga bansa! Wikang nalabot sa damdaming makalupa! At paisa-isang dila, karami-raming labi, sama-samang pinig, bumulong, sumasadsad, humihiyaw, nangangalit, hinihingi kalayaan, katarungan, kalayaan, katarungan! One more! Makikuha sa kanya po. Yes, you have four. Number 1. Ito ay pinagsamang pasalitang interpretasyon na karaniwang ginagamit ng dalawa o higit pang tagapagbasa ayon sa Institute for Readers. A. Reader's Theater. B. Dramatic Monologue. C. Dulang Pansilid at D. Dramatic Theater. Number 1. Ito ay pinagsamang pasalitang interpretasyon na karaniwang ginagamit ng dalawa o higit pang tagapagbasa ayon sa Institute for Readers. A. Reader's Theater. B. Dramatic Monologue. C. Dulang Pansilid at D. Dramatic Theater. Number 2. Ilang katangian taglayin ng epektibong tagapagbasa ng Reader's Theater? A. 5, B. 4, C. 6, D. 8. Ilang katangian taglayin ng epektibong tagapagbasa ng Reader's Theater? A. 5, B. 4, C. 6, D. 8. Kanya? Ayon sa kanya, ang Reader's Theater ay gawain pasalitang pagbasa na humihikayat sa mga mag-aaral na maging bahagi ng mga tauhan sa istorya at kwento. A. San Sebastian. B. Nelly M.C. Caslim. C. Institute for Readers. D. Jessica Umali. Ayon sa kanya, ang Reader's Theater ay gawain pasalitang pagbasa na humihikayat sa mga mag-aaral na maging bahagi ng mga tauhan sa istorya at kwento. San Sebastian, B. Nelly M.C. Caslim, C. Institute for Readers, and D. Jessica Umali. Number 4. Siya ay isang batikan sa drama na nagsabi na ang Reader's Theater ay kawili-wili sa pag-aaral ng panitikan. A. Nelly M.C. Caslim, D. San Sebastian, C. Jessica Umali, at D. James Canirano ang katangian. Tapos na. Number 5. Ano ang kahulugan ng Reader's Theater para kay Nelly M.C. Castillo? A. Para sa kanya, ito ay kawili-wili sa pag-aaral. Ano ang kahulugan ng Reader's Theater para kay Nelly Mac Castillo? A. Para sa kanya, ito ay kawili-wili sa pag-aaral ng panitikan. B. Ito ay nagbibigay buhay sa bawat mag-aaral. C. Para sa kanya, ito ay kawili-wili sa pag-aaral ng mga salarin. D. Ang Reader's Theater ay nagbibigay motibasyon sa bawat individual. Ano ang kahulugan ng Reader's Theater para kay Nelly Mac Castillo? A. Para sa kanya, ito ay kawili-wili sa pag-aaral ng panitikan. B. Ito ay nagbibigay buhay sa bawat mag-aaral. C. Para sa kanya, ito ay kawili-wili sa pag-aaral ng mga sulatin. D. Ang Reader's Theater ay nagbibigay motibasyon sa bawat individual. Number 6. Bakit tinawag na Theater of the Mind ang Reader's Theater? Bakit tinawag na Theater of the Mind ang Reader's Theater? A. Sapagkat higit na ginagamit ang pandinig kaysa paningin. B. Sapagkat higit na ginagamit ang paningin kaysa sa pandinig. C. Dahil ito ay ginagamitan ng pag-iisip. D. Dahil ito ay kinakailangan na intindihin at unawain. Pang-7.
Bilang isang tagapagbasa ng Reader's Theater, ano ang katangian na dapat taglayin upang ikaw ay maging isang epektibong tagapagbasa? Bilang isang tagapagbasa ng Reader's Theater, ano ang mga katangian na dapat taglayin upang ikaw ay maging isang epektibong tagapagbasa? A. Dapat mayroon kang tiwala sa sarili. B. Dapat may kagandahang kang taglay. C. Dapat marunong umaunawa sa iyong kasama. D. Dapat palagi kang masaya sa lahat ng ginagawa mo. A. Dapat mayroon kang tiwala sa sarili. B. Dapat may kagandahan kang taglay. C. Dapat marunong umaunawa sa iyong kasama. D. Dapat palagi kang masaya sa lahat ng ginagawa mo. Number 8. Si Lindsay ay gustong sumali sa Reader's Theater, ngunit siya ay mahihain at takot sa maraming tao. Anong katangian ang dapat taglayin ni Lindsay upang siya ay makasali sa ganitong patimpala? Si Lindsay ay gustong sumali sa Reader's Theater, ngunit siya ay mahihain at takot sa maraming tao. Anong katangian ang dapat taglayin ni Lindsay upang siya ay makasali sa ganitong patimpala? A. May sapat na kaalaman at kasanayan sa kanyang bahaging babasahin. B. May maayos na tindig at may tiwala sa sarili. C. Dapat marunong siya makihalubelo sa iba. D. Dapat marunong makikayat ng tagapakinig. Number 9. Naisipan ni Pretty na sumali sa patimpalang na sa bayan liga sa kanilang barangay, ngunit hindi niya alam kung paano ito isagawa. Ano ang kanyang unang dapat gawin upang may isagawa niya na maayos ang Reader's Theater? A. Pumili ng tamang teksto o script. B. Turuan ng pamamaraan ng pagtatanghal. C. Humingi ng tulong sa nakakaalam ng ganitong patimpala. D. Huwag na lang sumali. Pang-10. Si Romalyn ay mahilig magsulat, ngunit siya ay pinili na maging kalahok sa Reader's Theater, ngunit siya ay mahina pagdating dito. Ano ang kanyang gagawin upang matulungan ang kanyang sarili sa kailangan niya sa Reader's Theater? A. Bumili ng mamahaling libro at magbasa ng magbasa. B. Pupunta sa library at magkaroon ng impormasyon tungkol sa kailangan niya. C. Tulungan ng sarili na magtiwala sa kanyang sariling kakayahan at hihingi ng tulong upang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa Reader's Theater. D. Maging isang mabuti at responsable bata. Si Romalyn ay mahilig magsulat, ngunit siya ay pinili na maging kalahok sa Reader's Theater, ngunit siya ay mahina pagdating dito. Ano ang kanyang gagawin upang matulungan ang kanyang sarili sa kailangan niya sa Reader's Theater? A. Bumili ng mamahaling libro at magbasa ng magbasa. B. Punta sa library at maghanap ng impormasyon tungkol sa kailangan niya. C. Tulungan ang sarili na magtiwala sa kanyang sariling kakayahan at hihingi ng tulong upang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa Reader's Theater. D. Maging isang mabuti at responsableng bata. Itaas ang inyong papel kapag kayo ay tapos na. Number 1. A. Pangalawa. B. B. Pangatlo. A. Pang-apat. A. Pang-lima. A. Anim. A. Pang-7. A. Pang-8. B. Pang-9. A. Pang-10. C. Siyang makaya, paso. 11:51.